Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo, Kapitolyo! Kasama ang inyong mga kapasada ngayong araw ng Martes. June Magnaye, Jeneline Aguilera. Kapitolyo, Kapitolyo! Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang inyong biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo! Kapitolyo, Kapitolyo! Oras sa buong Kapuluan, ganap na pong alas 9:31. 16 na po sa buwan ng Enero, araw po ng Tuesday. Bagamat holiday po, walang pasok. Walang pasok po ngayon. Pero bago matuwa ang lahat ng nakasubaybay, abay dito lamang po holiday sa Batangas City ha. Ayan, June, baka ang mga taga-ibang bayan ay hindi magsipasok dahil sa sinabi mong walang pasok. Dito lang po yan sa lungsod ng Batangas. Dahil ngayon nga po, ay ngayong araw na ito ay January 16, 2024 at kapistahan ng mahal na patrong Santo Niño. June, may pasok tayong dalawa. Oo, alam mo naman tayo dito walang itinakdang oras para sa pagtatrabaho. Pero baka mamaya may mga baka may mga alam ka pwedeng pamistahan. Marami tayo. Oo, marami tayo. Mga Bihasa, baka naman po. Oo, baka ho naman. Sa Tita Nora, yan. Sa Tita Nora, hindi rin nawawalan dyan. Saan pa ga? Kinaabon niya. Yan, kinaabon. Kinaabon, mga pamiesta. Good morning po sa mga nakatutok sa ating programa ngayong umaga at kami po'y umaasa na sasamahan niyo po kaming muli sa ating paghahatid ng mga napapanahong mga balita, impormasyon at syempre hindi ho nawawala yung ating talakayan. At ngayon nga, June, ay sabayan tayong napapakinggan sa himpilang Air One 91.9 FM. Kaya mga kabiyahe, good morning po. Good morning po at ingat po sa pagmamaneho. Yan ang aking gusto kong bumawi kay Paring June. Si Ponciano nga po. Yan, Ponciano. Binanggit mo akong Jeneline. I-delete niyo yan ha. Sa ngalan po ng ating walang pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mantanas, kami po ang inyong mga lingkod. Muli ito po si June Magnaye. At sa ngalan po ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Jenny Asilo Aguilera. At ito pa rin po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng ating pamahalaang panglalawigan ng Batangas. Halina po't sumakay kayo sa ating Biyaheng Kapitolyo. So muli sa ating pong pagsisimula ng ating pagtatanghal ngayong umaga ay muli po tayong magpasalamat sa ating Panginoon sa panibago pong araw na kanyang ipinagkaloob. Tunghayan po natin ang isa namang edisyon ng Gabay at Patnubay. Muli pong ihatid ng ating kasamang si Froilan Salcedo. May kaibigan ako na naglalako ng prutas at gulay. Kapag may natitira, ibinebenta niya sa akin sa murang halaga. Napansin ko na ilang buwan siyang hindi pumupunta sa bahay. Nalaman ko na lang na naaksidente pala siya at binawian na ng buhay. Wala talagang kasiguraduhan ng buhay. Sino nga ba ang buhay pa sa isang taon? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa isang taon o pagkalipas man ng isang oras. Sa Biblia, may mababasa tayo tungkol dito. Pinagsabihan ni Santiago sa sulat niya ang mga mangangalakal na ipinagmamalaki ang mga gagawin nila sa mga susunod na araw o sa darating na taon. Kung tutuusin, hindi kasalanan ng kanilang pagpaplano ang paglimot o pagsasantabi nila sa Diyos at pagmamalaki sa mga plano nila ang kanilang kasalanan. Paalala sa kanila ni Santiago, ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Hawak ng Diyos ang ating buhay, kaya kung magpaplano tayo, dapat nating sabihin, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa ako, magagawa kong lahat ng pinaplano ko.
Labis ang ipansulat sa inyong mga plano at hayaang hawakan ng Diyos ang pambura. Santiago, Kapitulo 4, talata 13 hanggang 15. Magsiparito kayong mga nasasabi, ngayon o bukas ay paroroon kami sa gayong bayan. Titira kami doon ng 1 taon. Mangangalakal at magtutubo. Kayong mga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo'y isang sigaw na sa sandaling panahoy lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mabubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Alas 9:36, maraming salamat Froilan at muli ang ating pagbati sa mga lahat na nakasubaybay sa atin, Miss Jen. Pero siyempre, babatiin natin ang good morning ang ating Governor Hermelando Mandanas sa ating pong Provincial Administrator Sir Willie Raceres. Magandang umaga po. Si Governor ngayong araw na ito ay nagtatrabaho kahit kapiyastahan. Nandito siya sa Kapitolyo at may meeting nga siya mamaya sa Manila, June. Walang pista official kay Gov. Sa ating pong Chief of Staff and Provincial Information Officer, Mama Bel Bihasa, magandang umaga po. At good morning din po sa ating Vice Governor Mark Leviste at sa ating mga ginagalang na board member. Ayan, ang acting natin ngayong Vice Governor ay si Claudette Ambida Alday. Good morning po. Next week pa yata makakapasok si Vice Governor. So good morning din sa ating mga kasamahan dito sa Provincial Information Office, yung mga nandiyan sa kanilang tahanan at syempre yung may mga kasama tayong may pista ngayon. So sa lahat ng kawani ng pamahalang palalawigan, magandang umaga po sa inyo. At syempre June, bukod sa kapiyastahan, andyan nga sa atin ang ating mga patroller, batiin po natin ang ating mga kasamahan at syempre, pababatiin natin si Vinson. Good morning, Binson. Yan, good morning po Ma'am Jen and good morning po Sir June at happy Festa po dito sa Batangas City. Bagamat Festa ay tuloy na tuloy pa rin po ang ating pagbiyahe ngayong araw na ito. Oy, saan ka pupuntang pwede bang makasabit sa iyo? Alam ko marami kang kakilala. Marami kang mapupunta. Yan, Festa po kay Sir Alvin Remo. Yan, Festa sa inyo. Yan. Ito nga po, pagbati po ng good morning sa lahat po nakasama natin sa ating pagbiyahe ngayong umaga. Unang-una ay kay Ornal Tabares Jr., yan, kay Auntie Cheryl Mima Halili, sa Kuya Junjun Harde Chavez, kay Tita Neneth Ona, yan, kay Tita Nitz Lapa, good morning po sa inyo, kay Francis Mila, hello po, sa Kuya Eric na dyan sa Canada, good morning sa iyo dyan. Kasama rin po natin ngayon si Jansen Silva Olimba, Kuya Mon Carag, kay Team Damian, yan. Good morning po sa inyo, kay Casilca Cantos, yan. At kay Rafael Cornelio Castillo. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan. So, bumati ka dyan. Ako'y babati rin sa lungsod ng Lipas sa aking mother dyan, Alice Magnaye. Nay, miss you, mama. Sa mga taga-ibaan na Miss Jen, siyempre ang aking may bahay, kaisa-isang may bahay dahil ang iba'y naka-apartment naman. Yes. Oo. Buti na lang hindi siya nakikinig. Sa mga taga-Talumpok Silangan, magandang umaga. At Miss Jen, bago ka bumati, siguro kailangan natin pasalamatan yung binabanggit mo sa batiin na congratulations yung binabanggit mo sa akin kanina. Oo. Parang nawawala oo. Congratulations po syempre sa ating magiting na Batanggenyo June. Oo. At syempre dati nating senador na taga Batangas at ngayon ay congressman. At ngayon hindi na siya congressman. Dahil siya ay itinalaga ng ating Pangulo bilang Secretary ng Finance. Tama ko, Miss Jen? Yes po, oo. Congratulations. Kitang-kita mo naman ang giting ng mga Batanggenyo. Oo, at lahat ng mga matataas na opisyal, maging ang Pangulo ng Senado ay winelcome at binati at nagsabing karapat-dapat ang ating Batanggenyong congressman na dating senador ating para banggitin, sa posisyon. Oo. At ating nakaka-proud talaga naman banggitin. Oo, pagka ganyong ang laman ng naging mga balita nito mga huling araw, siyempre ang ating kababayang Batanggenyo, ang ating pinagmamalaking dating senador at ngayon ngay congressman at hindi na pala congressman dahil siya ay finance secretary. Finance Secretary Ralph Recto. Yan, magandang umaga po sir at congratulations po talaga at nakaka-proud po ang isang Batanggenyo. Yan, June.
So, speaking of Batanggenyo, yung mga pinsang kong tarihan sa San Luis, binabati ko ng magandang umaga at isang araw, Miss Jen, meron kaming munting salo-salo diyan sa bayan ng San Luis. June, atin ding banggitin ngayon, siyempre, dahil nagkaroon tayo ng eleksyon ng ating Liga ng mga Barangay at ang representante nga natin sa ating mga sangguniang panlalawigan ay taga-Lipa, June. Oo. Akong anong siya kahapon, umattend siya ng ating flag ng ceremony. Flag ceremony at siya nga inanumpa ang ating bagong board member Rocafort. Congratulations Congrats po. Yes po. Oo. So, alas 9:40 sa atin pong pagbabalik, magpapatuloy po ang ating kwentuhan at Tuesday Talakayan. Wala pong maglilipat ng himpilan. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapagana din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Alas 9:43, muli pong nagbabalik ang inyong Biyaheng Kapitolyo at para ihatid po ang ilang mga aktibidad sa pamahalaang panlalawigan at naging gawain ng ating Gobernador Dodo Mandanas nitong mga nakaraang araw. Noong pong nakaraang 8 ng Enero, araw po ng Lunes, pinangunahan po ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office yung pong isinagawang lingguhang pagpupugay sa bandila ng Pilipinas ng ating pamahalang panlalawigan ng Batangas. Dito po yan sa Regina Mandanas Memorial Dream Zone, Capital Compound, Batangas City. Kasunod dito, malugod pong tinanggap ng ating gobernador ang delegasyon ng Batangas Police Provincial Office kaugnay sa isinagawang New Year's Call ng Philippine National Police Batangas sa punong ehekutibo at pamunuan po ng Kapitolyo na pinangunahan ni PNP Batangas Provincial Director Police Colonel Samson Belmonte. Ayan, at kasama nga June ni Police Colonel Belmonte, ang mga opisyal at miyembro ng mga kapulisan sa lalawigan mula sa kanilang command groups, cities and municipalities police stations, force commanders at provincial support units. Sa naging mensahe ni Governor Mandanas, ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat sa mga alagad ng batas bilang mga kabalikat sa pagtiyak ng seguridad at kapayapaan dito po sa lalawigan ng Batangas. Idiniin din ng gobernador na katuwang ng Batangas PNP ang pamahalaang panlalawigan sa pagsusulong ng mga adhikain tungo sa isang payapa, matatag at panatag na probinsya at bansa.
Samantala, kinabukasan po, araw ho ng Martes, naging pangunahing aktibidad ni Batangas Governor Hermelando Mandanas ng araw na yon ang kanyang pagtungo sa Quezon Convention Center diyan ho sa Lucena City para ho bisitahin at personal na magpakita ho ng suporta sa ginanap na pag-arangkada ho ng libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o yung tinatawag nating Love for All caravan ng ating pong unang ginang Luis Lisa Araneta Marcos. Ang pagtungo po ni Governor Mandanas sa naturang programa ay pagpapakita po ng kanyang pagdanais o adhikain na lubusan hong maipatupad ang implementasyon ng Universal Healthcare Law dito po sa ating bansa na inaasahang makapagbibigay po sa bawat isang Pilipino ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Matatandaan naman na nauna na hong isinagawa yung Love for All Caravan sa lalawigan ho ng Batangas. Dito po yan sa atin bilang pilot site ng programa noong hong nakaraang 16 ng Mayo nung nakaraang taon. Bukod ho sa First Lady, naging bahagi rin po ng ginanap na aktibidad sina Department of Health Secretary Ted Herbosa, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, TESTA Director General Suharto Magundadato, Public Attorney's Office Chief Presida Rueda Acosta, Quezon Governor Helen Tan, Lucena City Mayor Mark Don Victor Alcala at ilan pong mga kinatawan ng iba't ibang ahensya po ng gobyerno. At yan, nakasama din ni Governor Mandanas sa kaniyang pagtulak sa Quezon, si Provincial Public Order and Safety Department Head Attorney Genaro Cabral. At mula sa Quezon Convention Center, tumulak naman ang gobernador sa barangay Dalahican na nasabing lungsod para sa isang benchmarking activity sa Lucena Fish Port Complex. Ito ay kaugnay sa pagpapaganap ng proyekto ng pamahalaang panlalawigan na hapag-isdaan ng mamamayan o HIM Fish Port. Ito ay sa ilalim ng pangangasiwa ng isang technical working group na pinangungunahan mismo ni Governor Dodo Mandanas kasama sina Provincial Agriculturist Dr. Rodrigo Jr. Bautista Jr., Provincial Planning and Development Office Assistant Department Head Midel Salazar, Fisheries Consultant Engineer Marcos Umbana at mga kawani ng Provincial Engineers Office at PPDO. Bahagi ng naturang aktibidad ang pagsasagawa ng ocular inspection at consultative meeting kung saan personal na nakipagkulong si Governor Dodo Mandanas sa mga opisyal ng Philippine Fisheries Development and Authority, Lucena, na pinamumunuan ni Lucena Fish Port Complex Port Manager Custodio L. Balayong Jr. Malaking tulong po ang naging pagtungo ng mga kinatawan ng Kapitolyo sa nasabi pong pasilidad para ho sa pagkakaroon ng dagdag kaalaman patungkol sa wastong operational at organizational procedures na kinakailangan para sa isang regional peace port operation. Magugunita po na nauna na hong binisita ng ating ama ng lalawigan noong nakaraang buwan ng Nobyembre noong nakaraang taon, yun hong General Santos Peace Port Complex sa South Cotabato na kinikilala bilang ikalawa sa pinakamalaking fish port sa bansa. Samantala po, noong 11 ng Enero, araw po yan ng Webes, nagsilbing panelist ang Batangas Governor sa ginanap na Pandesal Forum ng Kamuning Bakery Cafe sa Quezon City. Kasama po dito ang iba't ibang miyembro ng media. Isa-isang sinagot ni Governor Mandanas ang mga katanungan na sumentro at tumalakay sa 2024 national budget at kahalagahan ng makasaysayang Mandanas ruling. Dito po ay muling ipinabatid ng gobernador ang karagdagan o mas pinalaking bahagi ng pondo na naibibigay sa mga lokal na pamahalaan sa bansa para mapataas pa ang mga kapasidad sa pagtugon ng mga ito sa pangangailangan ng kani-kanilang mga nasasakupan. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ni Wilson Lee Flores na nagsilbing moderator. Muling nakasama ni Governor Mandanas sa nasabing forum si PPOSD Head Attorney Cabral. At yan, nagkaroon naman ng pagkakataon si Governor Mandanas noong 12 ng Enero, araw ng Biyernes, na muling mailahad sa publiko ang kahalagahan ng Mandanas ruling para sa mga local government units sa bansa sa pamamagitan ng kanyang naging panayam sa programang Pulso ng Bayan ng SMNI. Nagbigay daan din ang programa upang maiulat ng gobernador ang ilan pang mga recent updates sa nasabing makasaysayang ruling ng Korte Suprema na nagbibigay ng karagdagang kapasidad at kakayahan sa mga LGUs.
Maliban sa mga opisyal na mga pagtitipon at pagpupulong, syempre, personal ding dinaluhan ni Gobernador ang tuloy-tuloy na pagtanggap sa mga bumibisitang mga individual sa grupo sa kanyang tanggapan at kaya talaga yun ito ay walang katigil-tigil. Oo. Sunod-sunod po yan. Kaugnay po niyan, tunghayan po natin yung isang bahagi ng naging pahayag at paliwanag po sa naturang panayam ng ating ama ng lalawigan, Governor Hermelando Dodo Mandanas, dun po sa makasaysayan ng Mandanas ruling. Panoorin po natin. Si Governor Mandanas po ang dumulog sa Korte Suprema para sabihin na mali po ang komputasyon ng IRA ng mga lokal na pamahalaan. Dati-rati po, yung IRA ng mga lokal na pamahalaan ay kinukonsidera lamang yung mga buwis na nakokolekta ng BIR at hindi kasama ang mga buwis na kinokolekta ng customs at iba pang mga national taxes. Sinang-ayunan po siya ng Korte Suprema at ang naging desisyon ay dapat sa IRA ng mga lokal na pamahalaan, lahat ng buwis na nakakalap ng gobyerno ang magiging basehan sa hatian sa panig ng nasyonal at sa lokal na mga pamahalaan. Ang tanong, matagal na pong naging pinalang desisyon ng Korte Suprema, napatupad na ba ang tinatawag nating Mandanas ruling? So para malaman natin kung ano ang level ng implementasyon ng Mandanas ruling, kasama na natin mismo ang Governor Dodo Mandanas. Gov, welcome at magandang umaga. Salamat. Morning, Gov. Apo. Now, linawin ko lang po, no? Ano pa ho ba yung share ng mga lokal na pamahalaan sa IRA na tinatawag? Sa ngayon, dapat ang kabahagi ay 40% ng lahat na national taxes. Nung una, ang ginagawa nila at ayon sa batas ay ang basihan ay yun lamang national internal revenue taxes. Na ito ay bumubuo ng mga 80% ng lahat ng national taxes. Napakahalaga na ibigay ang tamang halaga. Na sa ganon ay tunay na magampanan ng mga governors, ng mga mayors, ng mga barangay officials ang tungkulin na inaatas sa kanila ng ating konstitusyon, saligang batas, at ng iba pang mga batas, lalo na ang Local Government Code. Simula pa ito na ipinaganap noong 1992. Ang batas ay naipasa noong 1991. Subalit, simula pa noong 1992, hindi ibinibigay lahat ng national government. Kaya ang pondo, sabi nga ni Mayor President Duterte, dahil siya ay naging mayor din, totoo na noong 1992, ibinabang lahat ang mga tungkulin na dapat gampanan. Lahat, full. Pero yung pananalapi na kailangan para tunay na maipaabot sa ating mga kababayan ang tulong sa pang-araw-araw na pangangailangan, ganun din sa agrikultura, ganun din sa paggagawa ng sa turismo, sa panap buhay, sa kalusugan, lalong-lalo na. Dahil marami hindi makapunta sa mga doktor. Hindi na ilagay lahat ang pananalapi. Meron sa pamamagitan ng mga circulars at kung ano pang mga ay talagang binawasan ang pondo. Kaya sa totoo lang, nung una ko maging governor, noong ko ito nakita, 1995, agad nakipag-usap ako sa mga kinaukulan, pati na ang ating lahat ng mga governors. At sabi ko, ayusin natin to. Dahil ito technical malversation. Kinukuha yung pananalapi natin ng national government. Pero wala naman sumama sa akin, kaya nung pa inihabla ko na. At ang unang Mandanas ruling ng Supreme Court, na talagang dapat na ibigay lahat, bawal na mag-issue ng kung anumang circular na mababawasan ito, ay
nanalo tayo, inilabas ng 2004. Noong pa man, nanalo na ng more than 10% ng budget noon. Ang napanalo na 60 billion. Pero, well, ibinigay naman noon ang naging Pangulo, yung pagkuha simula pa nung una. Pero ang Pangulo noon, Gloria Macapagal-Arroyo, sinunod agad ang ating ang ruling ng Supreme Court na kailangan ibigay. Kaya lang malaki, 60 billion ang budget natin doon, mga 500 billion lang eh. Kaya pero nag-usap, pinayagan natin instead na lahat sa loob ng 7 taon. Okay. Pagkatapos nung maging congressman ako, natapos ako bilang governor na 3 terms, nakita ko pa rin na mas malaki pa ang hindi binibigay. Ibig sabihin, maraming hindi na iipaabot kaagad sa ating mga kababayan ng tulong. Sa pagpapagamot, pagpapaaral, sa yung pag meron tayong pangangailangang kritikal, hindi na ipaabot lahat sa agrikultura. Kaya hindi umunlad ang ating agrikultura. Correct. Nagkakaroon tayo ng mga scam na binibigyan na napakadaming fertilizer. Kasi hindi alam kung sino bibigyan. Ganon din. Kaya kailangan ipaganap ito. Pero, kaya inihabla ko rin, well, nito naman sumama na sa akin, matapos na 1 taon, ang isa pang governor. Nung una kasi, walang sumama. Ako lang ang naghabla. Inayaya ko iba, walang sumama. Pero nung manalo, siyempre kasama na lahat. So yan po ang naging pahayag ng ating gobernador doon nga po sa isinagawang panayam diyan sa SMNI. So yun hong kopya ng ating hong natunghayan mula po yan doon sa clip ng SMNI. Ano po ang ating pong pasasalamat sa kanila. At sa ating pong pagbabalik, muli po tayong makibalita sa Chief of Hospital ng Don Manuel Lopez Memorial District Hospital. Diyan po sa unang distrito ng Batangas, kaugnay po ng pagkakaroon ng kauna-unahang intensive care unit na pinangangasiwaan ng ating pamahalaang palalawigan. At dahil diyan, June, wala po maglilipat ng himpilan na magbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako, Ineng, nag-aalburuto na daw ang bulkan eh. Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito?
Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhin nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo at katulad ho ng nabanggit natin kanina ay makakasama po natin ang Chief of Hospital ng Don Manuel Lopez Memorial District Hospital. Diyan po sa bayan po ng Balayan ang ating pong suki, suki ng biyaheng Kapitolyo at suki po natin sa ating programa, si Dr. Maureen Villanueva. Good morning po, Doktora. Good morning po, good morning sirs, and to everyone. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year po, Doktora. At ipagpamanhin nyo na talagang nung malaman ko na nandito kayo sa Kapitolyo, sinamantala ko yung pagkakataon para kumbaga live and alive na namin kayong makasama. Okay lang po yun, sir. Anytime. Doktora, medyo balikan lang po natin yung ito naman na ibahagi na rin natin sa ating mga taga-subaybay. Pero sa kabatiran po ng mga ngayon pa lang nakikinig diyan po sa Don Manuel Lopez Memorial District Hospital, kumusta po ang ating nakaraang taon? Pwede ho ba ninyong ibahagi ang kabuuan, kumbaga yung bed capacity natin at mga bayan po na kinikater ng inyong district hospital? Okay po. Sir June, ang Don Manuel Lopez Memorial District Hospital na located po sa Barangay Gumamela, Balayan, Batangas is licensed up to 50 beds capacity. And itong 2023, napakaraming magagandang nangyari sa ating hospital, sa mga dream ng ating mahal na gobernador, Governor Mandanas, and ang ating pong PHO, si Dr. Osaita. Siyempre po, na-license na po yung dati natin pinag-uusapan na intensive care unit. Dati kasi close monitoring unit, kung naaalala mo, Sir June, kasi wala pa po yung lisensya ng DOH. Yun ho ang kwentuhan natin. Yes, yung last interview ko po. So yun po yung from close monitoring unit, na-license na po tayo ng DOH as intensive care unit. Wow! Isang magandang kaganapan yan sa larangan ho ng kalusugan dito sa ating mga district hospitals. Sapagkat, tama ba ako, Doktora? Sa 11 district hospital, dahil ang lipa na nga ay nandoon na sa LGU, kauna-unahan ba ito sa ating district hospital, ang ating ICU? Opo, napakasaya na nagkaroon tayo ng isang intensive care unit sa buong district hospitals po ng Batangas. So, nasa Don Manuel po siya. Siyempre, yun po ay matagal na pinagplanuhan din ng ating governor at ng PHO para magkaroon tayo ng isang panggobyernong hospital para sa mga critically ill na pasyente. Madugong usapan, hindi dahil sa ICU siya, kundi ang maggawa o magkaroon tayo ng ICU ay siyempre nangangailangan ho yan ng mga trained personnel, nangangailangan ho ng mga makabagong equipment. Doktora, baka pwede nyo kaming kwentuhan tungkol dito? Opo. So, ang ating pong ICU, during the planning, syempre, sinuportahan po at financially supported din. Pinag-train po tayo ng ating Batangas Provincial Government, ang ating pong 4 na nurses sa PGH. Nag-train po sila for 3 months ng ICU management. And then, simultaneously po, nandun po yung pag-procure ng mga kailangan like the mga ventilators, cardiac monitors. And sa ngayon po ay halos kompleto naman ang ating ICU sa Batangas. No?
kung medyo kinukulang man ay sa manpower, pero ginagawan pa rin po ng paraan yan. Doktora, dahil nasabi ko nga na kauna-unahang ICU sa district hospitals natin at alam naman ho natin na ang pagpapagamot, ang pangangailangan ho ng ICU ay talaga hong medyo magastos. So sa ating mga mahihirap na kababayan, pagkatutungo siyempre sa private ay medyo madugo din ang usapan. Malamang na hindi lang dun sa First District, malamang na maiisip ng ating mga kababayan dito sa ibang distrito na magtungo sa inyo. Kumusta ho ngayon? Ito ho ba'y napupuno ng ating mga pasyente? Opo, since po siya ay na-license to operate ng DOH last October, if I remember na po, October po siya, 2023, every day po or hindi na po talaga kami nawawala ng pasyente from all over Batangas po. Like yesterday, meron po kaming dinischarge na galing District 3. Galing sa ang layo, ano ho? Doon po siya na gumaling na, discharge direct from, to home po. So hindi na siya na-trans out sa ward. And ang isa pang kagandahan ay sa Lipa Districts, katulad ng sinabi nyo na kinuha na siya ng LGU, may pinadala pong doctors na magmaman po ng ating ICU, no? Si Dr. Narciso, mga internist po natin, na sila na po yung nagjo-duty para mas maganda lalo ang management natin sa mga pasyente na nasa ICU natin. So kumbaga may mga karagdagan tayong mga doktor at saka manpower na po? Yes po, meron po. Although may kakulangan pa rin, pero naintindihan naman natin na unti-unti. Hindi naman kasi yan basta pwedeng biglain lang kasi kailangan ng pondo. Bagamat unti-unti, ano hong vision ni Dr. Maureen Villanueva na nakita nyo ang pangailangan ng ganitong ICU sa ating district hospital? Ang vision ko dito is talagang ma-fully open siya. Kasi sir, as of now, ang pinagawa po ni Gov is 10-bed ICU. No? Ngayon po, as of now, due to manpower deficiency, na-license po tayo ng at least 3 beds. Masaya na po kami doon. Ano? At least nagsisimula tayo. Pero ang vision po namin is ma-open yung 10 na cubicles na yon para sa buong Batanggenyos na nangangailangan talaga ng intensive care. Sabi nyo nga ay unti-unti. Doktora, kalilipas lang ho ng holiday season, doon sa mga viewers, kita naman nyo kung paano ako lumaki. Lalo't dumaan sa mga mayat maya, kabi-kabilang mga kainan, sa pagiging conscious natin sa kalusugan, baka ho may gusto kayong ipayo, lalo't higit marami ho tayong, yun nga, yung medyo napasarap ho ng kain itong holiday season. Oo nga, Sir June, isa ako dun eh. So, ang payo ko lang ay, well, we still go back to the healthy lifestyle. No? Medyo dagdagan natin o doblehin pa natin yung exercise para yung mga na-intake natin ng holiday season medyo mabawasan. Ano? Tapos, syempre yung mga rest pa din kasi ang daming puyatan dyan. So, bigyan natin ang katawan natin to rest kasi yun ang kailangan natin para naman yung immune system natin ay lumakas-lakas. At doktora, bukod diyan, lalo't higit sa mga katulad kong nagkakaedad na, gaano ba ho ka-open na dapat talagang ako'y magpa-check up at magpa-dumaan sa ano bang tawag natin to, sa blood chem, mga ganon-ganon, at baka may mga kung ano ng mga resulta? Opo. Depende naman, surgeon yan. Pero the usual po, pagka medyo umiedad na po ang tao, usually dapat mga every 2 months makita man lang ng doktor. Kung may mararamdaman ka man o wala ka nararamdaman, at least updated yung health mo sa mga test and sa consultation po ng ating mga doctors. Ang mahalaga, doktora, ay yung nabanggit ninyo, exercise, healthy living, ano po? Yes. Doktora, hindi ko masyadong kukunin ang oras niyo at mga kababayan, narihong atin hong guest ngayong umaga, kumbaga, naagaw lang ho natin sa isang pagpupulong. So, doktora, baka may mga gusto kayong batiin, pasalamatan, nasa inyo po pagkakataon, doktora? Siyempre po, Sir June and the rest of Biyaheng Kapitolyo, Happy New Year po and thank you for always remembering me na kuna ng mga opinion. And
everyone be safe. Medyo nataas pa rin po yung cases ngayon natin ng COVID, na although mild naman ang symptoms, pero still marami pa rin po nagpa-positive. So tayo po ay mag-iingat pa rin, healthy lifestyle, healthy living, iwas muna sa lahat ng mga bisyo. And regards to my sons, Keith and Kent, and Happy New Year everyone. Thank you po. Maraming salamat sa oras niyo, Doktora. Ang ating pong Chief of Hospital ng Don Manuel Memorial District Hospital, ang ating pong si Doktora Maureen Villanueva. Magbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo, makalipas lamang po ang ilang paalala. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! So, muli po nagbabalik ang inyong Biyaheng Kapitolyo at muli nating binabati ang mga kasamahan natin at mga kakilala diyan na nagdiriwang ng kapistahan dito sa lungsod ng Batangas dahil amoy na amoy ko na ho ang parang ako'y nagugutom apritada. Magandang umaga po sa inyo at baka may babatian ka pa ba, Binson? Yan, ito po mga patuloy yung nakasama sa ating biyahe ngayong umaga. Yan, kasama po natin si Sir Nonoy Valencia, ang Tita Nenet Ona, yan, kasama rin po natin ang Tita Grace Briones, syempre si Gian Marco Escamillas, kay Joshua Sayaman, kay Marwin Domingo, kay Tita Shirley Balmes, kasama rin po natin si Tita Lota Lailo, kay Brian Bautista, RJ Castillo Castor, kay Michelle Umali, good morning po sa inyo, kay Ate Gail Marasigan, kay Tita Ella Kayabat, at syempre kay Tita Marife Tumambing. Good morning po sa inyong lahat. At sa ating pagbabalik, Miss Jen, ay tayo naman ay dumako sa kwentuhan o Tuesday Talakayan. Siyempre makakasama natin ang ating provincial engineer para pag-usapan yung mga ilan sa mga pagawaing bayan o yung mga infrastructure program projects po ng ating pamahalaang panlalawigan ng ating Mandanas Administration. Yun, Jun, buti nahila natin ito. Kaya nga po, walang maglilipat ng himpilan. Magbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Tay! Lumilindol po! Anak! Magtago ka sa ilalim ng mesa! Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtasang lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Muli pong nagbabalik ang inyong Biyaheng Kapitolyo at tulad ho na nabanggit namin kanina ni Miss Jen, kahit ho holiday at piyesta rito sa lungsod ng Batangas ay napaunlakan po tayo ng ating Provincial Engineer Gilbert Gatdula para ihatid sa inyo yung mga ilan lamang dahil aabutin ho tayo ng hapon pag binanggit ho ni Engineer yung mga ilan po sa ating mga infrastructure project o yung mga pagawaing bayan. Pero unang-una, magandang umaga po, Engineer. Magandang umaga rin sa inyong lahat.
sa ating listeners at saka sa viewers. Unang-una, nagkapasalamat po kami na kayo ay kami ay inyong napaunlakan para sa maging pasahero ngayong araw na ito para sa ating pagbiyahe. Masayang-masaya rin ako at pinagbigyan nyo ako makapagsalita dito sa ating station. Kumusta po ang inyong tanggapan ng ating mong Provincial Engineers Office at balita ko kasi may mga itong muling pagbabalik ng ating Governor Hermelando Mandana sa kanyang pangalawang termino ay may mga na-acquire na rin kayo ilang mga kagamitan o equipments? Sa kasalukuyan, talagang kami ay mahigit na 300 empleyado sa buong Provincial Engineers Office. Kasalukuyan din kami nakabili. Sa kasalukuyan ng almost 30 na bagong equipment including bulldozer, dump trucks, and some else. Nakakatuwa naman ho sapagkat yung mga binanggit nyo na mga heavy equipments ay ipagpalayo o ipagpalapit ay kakailanganin din ng ating lalawigan sa mga pagtugon sa mga nagiging kalamidad, yung mga clearing. Alam ko, busy-busy rin kayo dyan pag nagkakaroon tayo ng ganyan. Yes. Lahat ng naapektuhan ng ating pagsabog ng bulkan, ginagamit din ito sa ating by administration through economic enterprise ng ating mga projects sa maintenance division. At hinihiram din ito ng ilang barangay captains. Hindi na pwede natin pahiramin lahat. Depende po sa schedule kung available ang ating equipment. Yun. So, Engineer, baka pwedeng ihatid nyo sa ating mga kababayan. Tulad na nabanggit ko, hahapunin tayo pagka binanggit nating lahat. Pero yun lang sa ilan ho na mga naging proyekto nyo ng mga nakalipas na buwan, Engineer? Yung mga nakalipas nating mga proyekto, ang pinakamalaki dito ay yung pagkatayo o pagkatatag ng opisinang ito, ating Health Information Management Center. Pangalawa po, yung ating TUWI Evacuation Center at marami po pong iba. Yung mga district hospitals, alam ko, nagkaroon tayo ng mga rehabilitation. Yes, madami po tayong rehabilitation sa mga district hospital. Ito po ay siguro nagkaka-amount ng 36 million yung mga district hospital. Bukod pa po ang ating Tanawan Hospital na almost patapos na. Medyo 150 bed capacity ito. Ang ating pong San Jose Hospital na pinaganda po natin para po pag pumasok doon ng pasyente ay masayang lalabas. Ay, kumusta naman po, Engineer, yung ating mga provincial road naman? Ang ating provincial road sa kasalukuyan ay patuloy tayo sa pagre-repair at pag-i-improve ng ating mga provincial road. Ang ating TUWI Lian Road ay still ongoing po ang pagpapaganda. Ang ating pong Taysan Rosario Road, patuloy po ang pagpapaganda, including po yung ating tulay na Mahanadyong Bridge na siguro po matatapos ngayong February 15. Nabanggit nyo yung mga ilang ongoing. Baka naman pwedeng hatiran nyo rin kami ng mga ilan ho sa malalaking proyekto ng ating infra projects ng ating Bandanas Administration na sa kasalukuyan ho'y ginagawa. Sa kasalukuyan po, ginagawa po yung ating Duhatan Bridge sa Barangay Biga, Calatagan, Batangas na nagkakahalaga po ng 55 milyong piso. Kasunod po din ito, ginagawa din po ang ating yung ating pong Salaban, San Jose Bridge, ang alam ko po yun ang panahon, na ito po ay may phase 1 na bigay po ng ating DILG na dahil po dito sa tulay na ito, tayo po ay naging finalist ng ating DILG Subaybayani at tayo po ay naging grand prize o Subaybayani awardee o tayo po ang winner. Nakakatuwa naman na mayroon palang ganyan. Hindi ko akalain. Dapat pala naihanda ko yan. Pero yung binanggit nyo, Engineer, na yung sa may Salaban, yung papuntang San Jose, parang alam ko yan dahil medyo napatira ko diyan sa Salaban 2. Ito yung medyo maganda. Pinaluang ito, pinalaki. At isa sa pinakamagandang bridge natin na dadaanan ng mga mamamayan.
Meron pa tayo mga nagpapasalamat nga pa ako, nabanggit nyo kanina, baka malimutan ko mamaya. Itong aming building, ang aming tanggapan ng Provincial Information Office na ngayon ay maayos na ho namin nagagamit at pinagmamalaki. Kita nyo naman, engineer, kung gaano kaganda yung studio namin ngayon. Maraming salamat sa Mandanas Administration, siyempre sa pamamagitan ng inyong tanggapan. Baka may mga ongoing projects pa ho tayo. Yes, meron po tayong Luksuhin Bridge na halagang 32 million sa Kalatagan. Meron din ho tayong Maalas-as Bridge na amounting to 72 million sa Rosario. Madami pong tayong ginagawang mga roads, bridges. Madami din po tayong barangay roads. Meron po tayong ginagawa dito sa parking ng Kapitolyo. Yung pinagaganda po yung harapan ng Kapitolyo. Yung ating pong harapan ng ating sports complex, pinagaganda rin po na ito po ay almost patapos na. Meron din po tayong ginawa din po ang ating Matabungkay sub-office para po presentable sa atin kung gusto natin maligo sa ating resort. So meron na tayong meron na tanggapan ng Provincial Engineers Office sa First District. Oho. Yes. Kumbaga halimbawa yung ating mga kababayan doon na may mga siyempre magpapasa ng resolusyon, tama ba ako? Yes, ganun ba proseso para halimbawa ako isang opisyal ng barangay ay meron akong request na may magawa doon sa aming barangay, ang proseso dadalhin ko resolusyon. So, maaari nang tumanggap ang inyong tanggapan doon? Kasalukuyan po na ginagawa pa po yung bakod na worth 2.8 million pagkatapos po noon. Parang ang sarap makita yon, mga kasama din sa PIO. Tayo suminsay kaya tayo doon sa sinasabi ni Engineer. Pero Engineer, napasadahan ko kanina, ewan ko kung nagkakamali ako, kanina doon sa ating monitor, ay sa ating provincial road, tama ba ako? 38.91 kilometers na. Yes. Ang kabuuan. Yes. At nang-repair natin. At nagpapatuloy pa yan. Yes. Sa maraming salamat. Sir, maliliyo yung ating viewers kapag pinakita yung mga proyekto, programa, kaya tayo laktaw ng laktaw. Yes, okay. Pero hindi ko masyadong kukunin ang oras nyo at piyesta sa lungsod ng Batangas. Pero para ho sa kabatiran ng ating sambayan ng Batanggenyo, ano pa ang mga nakalinyang plano? Yung mga malalaking plano na ligasiyang iiwanan ng ating gobernador dahil ang ating gobernador ay nasa ikatlong termino? Pero bago yan sasabihin ko muna, meron pa tayong construction ng provincial medical building sa putol ng Tuwi. Nakakahalaga ito ng 335 million. Ongoing po ito, kasalukuyan ay 17% ang project. So ito yung isang malaking proyekto ng kasalukuyang administrasyon ng Mandanas Administration. Itong yan ang magiging provincial hospital, tama ho ba? Yes, tama. Na nasa bayan ng Tuwi. Tama. Dahil itong ating sa Lemery ay parang hindi na siya angkop. Dahil ito'y dinaanan ng fissures ng pagsabog ng bulkan. Hindi na siya angkop ngayon at delikado. So ito yung plano ng ating governor, ng ating Kapitolyo na mailipat diyan sa Tuwi. Tama. At sa kasalukuyan nasa 17% na ang completion. Sana matatapos ito bago magsimula ang bagong sunod na administrasyon. Ayun, sana engineer bago ako magretiro matanong. Matanong ko muna yan. Sa kasalukuyan din pinagaganda natin ang sports complex at kasalukuyan pong ibibiding ang ating pong track oval. Na ito po ay yung mga magja-jogging dyan ay di talagang pupuntahan ito palagi. Ang ating pong swimming pool na ano ba tawag dito? Yung malaking Olympic size ay ibibading na rin po para po mapuntahan na uli ng mga tao. Dahil matagal din natin dyan, inabanggit nyo, engineer na oval diyan, nung panahon kanina, diyan din tuwing umaga, dyan din ako so maganda na maaayos na po yan. Yes, tama. At ang atin po namang gagawing project na kasalukuyan po ay ang atin pong tawag po dito ay Batangas Hapag-isdaan ng Mamamayan Peace Port Project. Ito po sa kasalukuyan ay ginagawa po ng DPWH, 40 phase na ang amount po ay medyo malaki na. Hindi ko po masyadong hindi ko napaghandaan ng amount. Pero pinaghandaan po ng governor na gagawin po yung partial ng Peace Port
na nagkakahalaga po ng 400 milyong piso. Ito po ay ang provincial government po ang gagastos. So yan yung nakalinyang malaking proyekto ng ating gobernador na kanina engineer bago magsimula ang ating interview ay napasadahan namin ni Miss Jen na kaugnayan ay pagtungo ninyo kasama kayo dun sa Lucena at saka dun sa Jensan. Kung di ako nagkakamali, kasama rin si Dr. Rod Bautista para kumbaga magkaroon ng dagdag kaalaman sa pagpapatakbo nitong sinasabi ni engineer na hapag-isdaan ng mamamayan, itong Fishport Project. Isa yan sa vision ng ating gobernador. Yes. So baka may mga gusto pa kayong banggitin na engineer na nalimutan kong itanong. Go ahead, sir. Sa kasalukuyan po ang aming pong pinaka-target ay lahat ng provincial road ay maayos. At ang sunod po dito ay mga hospital po para pumapuntahan ng mga pasyente. At madami pong mga barangay projects pa ang mga susunod po sa ating mga bigay ng mahal na governor. Hindi pala bigay, kundi project ng ating Governor Dodo Mandanas, ng ating Kapitolyo. Engineer, hindi ko masyadong kukunin ang oras nyo dahil sabi ko nga, kapistahan ng mahal na poong Santo Niño dito sa lungsod ng Batangas at baka sisigoy tayo sa mga Tita Abel. luto na yata. So engineer, baka may mga gusto kayong batiin, pasalamatan. Nasa inyo po pagkakataon, engineer? Nagpapasalamat po ako sa mahal na governor sa pagbibigay sa akin ng tiwala para maging provincial engineer po ng province of Batangas. Also, ang ating pong binabati ko po ang Batangas City para sa kanilang kapistahan ngayong araw na ito. Kay Fiscal Castor po, Happy Fiesta. Tita Abel, Happy Fiesta. So sasabit ako sa inyo mamaya, makapamista ko, engineer. So ang ating pong provincial engineer, ang ating pong engineer Gilbert Gatdula, maraming pong salamat. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. So, muli, nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo at para sa mga ilang pang pagbati, binabati ko na magandang umaga ang aking sisteret dyan sa lungsod ng Lipa, Mariel Anchines, kay Bayaw Jimmy at sa Magnayes Clan muli ng San Luis. Ako ho'y bumabati na magandang umaga at maraming salamat ho sa inyong pagsubaybay. May mga pahabol ka pang pagbati, Binson? Yan, ito po, pagbati po sa aking ina, kay Ma'am Miriam de Chavez dyan sa Bilogo Elementary School. Kahit wala nga pa ng pasok. Yan, so pahinga ka lang dyan sa bahay. Sa aking kapatid, kay Vincent Ray de Chavez, kay Dr. Dwight Amparo po, sa aming vet, napakabait na vet namin yan. Tsaka, pagpapasalamat po sa ating technical team ngayong araw, kay Avon Luca Gimbal, kay Christian Andal, kay Dito Roger Aguirre, at kay Froilan Salcedo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Si Abon ba may dalang dinugan? Naamoy mo ba? Nung naamoy mo apritada? Ang apritada pang tanghalian yung luto kaninang maga, dinugan yon. Hindi, sabi ni Abon, pagkatapos daw nito, pupunta tayo sa kanila. So kami magpapaalam na din sa ating home station at para mga nagmamadali ang mga nagugutom. Sorry naman. Para sa kasabihan ni Hans ngayong araw, maraming salamat Hans Olimba, huwag kang manghinayang sa mga bagay na nagawa mo na. Manghinayang ka raw sa mga bagay na hindi mo nagawa noong may pagkakataon ka. Kaya keep on trying, gawin ho yung mga naiisip ninyo. Mas nakakahinayang kapag hindi ho ninyo nagawa. Para what if
What If. Sa ngala po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang palalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakalikasan, makatao, taas noo, Batanggenyo. sa tulong po ng Panginoon at sa ating sama-samang pagkilos, tayo po'y babangon sa anumang hamon at magkakapit kami nating ipakikita ang ating likas na katangian na ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magiting. Muli, ito po si June Magnaye. At patuloy pong aangat at giginhawa ang ating pamumuhay, kaya dapat tayo nagkakaisa at dapat tayo'y nagtutulungan. Ito naman po ang inyong lingkod, Jenny Asilo Aguilera. At ito po ang inyong patrol ng Kapitolyo ngayong araw, Vincent Roy de Chavez. Maraming pong salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito sa inyong Biyaheng Kapitolyo. Sa mga Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas. Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo.